Pilipinas, una sa ating mga balita. Mentally incapacitated. Ganito inilarawan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Larry Gadon, si Vice President Sara Duterte matapos ang kontrobersyal nitong pagbabanta sa buhay ng first couple at ng House Speaker. Ayon pa kay Gadon, sapat na itong dahilan para magbitiw ang bise sa kanyang pwesto. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Dapat nang pababain si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Ito ang paniniwala ni Larry Gadon na siyang kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ayon kay Gadon, mentally incapacitated na si VP Sara. Kasunod ito ng ginawang online press briefing ng ikalawang Pangulo kung saan hindi lang niya pinagmumura, sinabi pa nitong may nakausap na siya upang patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Nagpaplano ka magpapatay ng presidente, pati pamilya ng presidente, papapatay mo, pati yung speaker. Tapos mura pa ng mura doon sa presidente. In public yung ginagawa mo. Paano mo masasabi na you are still mentally capacitated to perform your role as Vice President? Hindi na. Kaya ako, minumungkahay ko sa Kongreso, pailan nyo na lang yan na ano yan. I-declare nyo na lang siya mentally incapacitated and then mag-elect kayo ng bagong Vice President. Bilang Poverty Alleviation Secretary, sinabi rin ni Gadon na may ilang mga mahihirap ang nagsasabing nabiktima sila ng BBM-Sara tandem noong 2022 national elections. Umaasa kasi anya silang magiging mabisang katuwang ni Pangulong Marcos si VP Sara, pero taliwas naman ito sa kasalukuyang nangyayari. Samantala, naniniwala naman si Gadon na hindi magdudulot ng kaguluhan sa bansa sakaling i-impeach si VP Sara. Ani ay may sinusunod namang proseso batay sa konstitusyon kung saan nanghahalili sa pagka-vice-presidente ay ang Senate President o ang House Speaker. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.